Mayroon din siyang KTM Super Duke Uy, gagi. R1290 na umabot naman ang halaga sa mahigit 1.2 million Talaga ba? pesos. Mayroon rin siyang sasakyan na Ford Ranger Raptor na nagkakahalagang 1.9 million pesos. So what's up mga ka-noisy? noisy people out there. Welcome to our YouTube channel, Noisy Spectator. So ngayong araw ay i-react natin itong video or aalamin natin kung gaano nga ba kayaman itong si Dominic Roque. Kasi nga after ng breakup nila, sobrang tunog nung usapin patungkol sa prenuptial agreement or yung halimbawa kung ano man ang kung sakaling ikasal sila, walang pakialamanan ng yaman or hindi maano yung yaman ni Bea Alonzo. So yun, curious ako kung gaano nga ba kayaman si Dominic Roque, bakit may paganon-ganon pa. So tingnan natin kung totoo ba yung sinasabi nila na hindi siya makapantay kay Bea or whatever. So ayan, ang video ito ay mula kay Kuya Key. Meron tong pamagat na ito pala ang tunay na pagkatao ni Dominic Roque. Napakayaman pala. So bago natin simulan, inaanyayahan ko kayo na i-subscribe nyo si Kuya Key. Yung link ng channel niya ay nasa description box below or yung link ng original video. Supportahan nyo yan, subscribe nyo. Tapos yun, kung trip nyo naman ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo rin kalimutang i-subscribe yung YouTube channel natin para maging updated kayo kung meron tayong bagong reaction video kaya nito. So yeah, di na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin! Ito pala ang tunay na pagkatao ni Dominic Roque. Start. Simula. Dominic Carl Manalo Roque ang buong pangalan ni Dominic Roque. Ay pinanganak noong July 20, 1990 sa probinsya ng Cavite kung saan din siya 1990, so 34 na siya. Akala ko mga 20 pa siya eh. Siya ang pangalawa sa apat na mga anak ng mag-asawa na sina Anthony Roque Sr. at Lena Roque. Ang kanyang mga magulang ay parehong negosyante. Ang ama niya ang CEO ng kanilang kumpanya at habang ang kanyang ina naman ang presidente ng kanilang kumpanya. Anong kumpanya yan, Kuya Key? Tumutulong din si Dominic sa pag-manage ng kanilang negosyo ngayon. Taong 2007 nang nagtapos siya ng high school sa Amos Institute at nakakuha naman ng tourism degree sa De La Salle University College of St. Bernard bago niya tinahak ang pag-aartista. Okay. Una siyang nakipagsapalaran at nakilala sa mundo ng modeling na kung saan naging endorser siya ng iba't ibang produkto ng kumpanya. Okay, so naging model din pala siya. Ngayon ko lang yun nalaman, men. Sa katunayan ay naging modelo siya ng Cosmopolitan Talent Agency. Ayon din sa kanya, sa edad na 17, noong nagtapos siya ng high school, ay sinimulan na niyang magtrabaho. Umalis siya sa kanila at naghanap ng trabaho. Hindi nga raw nawala ang pagpupursige niya sa trabaho at naghanap kahit yung iba saan. talagang mayayaman, kahit mayaman na sila, hardworking pa rin talaga sila. Wala lang. Sure. Balik tanaw pa niya na ang una niyang naging trabaho ay ang pagtitinda ng cake. Ayon sa kanya, ang pagpupursige niya sa trabaho noon ay ginagawa niya rin hanggang sa kung ano ang naabot niya ngayon. Ang ginawa niyang motivation sa buhay ay matulungan ang kanyang pamilya. Bukod sa mga magulang ay fuel in life din niya ang dalawa pa niyang mga nakababatang kapatid. Fuel in life, so parang gasolina sa buhay. Tama ba ako? Harap niya na maging okay ang buhay nila at makapagtapos ng pag-aaral. Sa kanyang pagiging isang modelo, ay unti-unti namang hinahanap ni Dominic ang kanyang lugar sa showbiz. Hindi naman nakapagtataka na pasukin niya ang larangang ito dahil nga sa lahi nila ng pag-aartista. Si Dominic ay pamangkin ng artista, man. ng dating aktres na si Beth Tamayo, na kapatid ng kanyang ama. Noong taong 2010, nang tuluyan na niyang sinabak ang pag-arte sa ilalim ng ABS-CBN at Star Magic. Lumabas siya sa kanyang kanunahang teleserye sa telebisyon nang napasama siya sa pinagbibidahang serye ni Julian Santos na Habang May Buhay. Hindi sekreto sa publiko ang pagiging malapit ni Dominic sa pamilya ni Juday na siyang best friend ng kanyang tita Actually, Beth. hindi ko kilala yung tita Beth. Grabe, wala talaga akong ganong alam sa showbiz, man. Pasensya na. Katunayan noong nag-umpisa pa lamang si Dominic sa showbiz, isa si Juday sa gumabay at nagpakita ng suporta kay Dominic. Thank you. Aminado naman si Dominic na pangarap niya talaga noon ang maging isang artista. Pero hindi ito ang naging prioridad sa mga panahong iyon. At kung hindi man siya maging artista ay okay lang sa kanya. 2 taon siyang hindi yung mga nabigyan larawan ng proyekto. niya, mostly mga stolen shots, di ba? Or yung pasadya na stolen shots. Mahusay din. Matapos ang Habang May Buhay. Hanggang sa nabigyan siya muli ng pagkakataon na makabalik sa showbiz. Nung matapos siyang makapasa sa audition ng fantaseryeng Ariana noong 2012. 2012, Ayon sa kanya, so it's 12 years ago. Sobrang tuwa ang kanyang nararamdaman dahil siya ang napili at hindi niya raw iyon inasahan. Bago pa kasi nito ay marami siyang auditions na nilahukan at hindi siya pinalad. Kaya naisip niyang baka hindi talaga sa kanya ang pagiging isang artista. Hanggang sa nabigyan na siya ng mga kaliwat-kanang mga proyekto mapa-television man o pelikula. Sa kanyang gwapong mukha at may malakas na sex appeal. Hindi naman katakatakang makatanggap si Dominic ng mga immoral na mga proposals. Immoral na proposal. Sa ibang panayam,
Ibinahagi ni Dominic na may mga nag-aalok sa kanya na bibigyan siya ng Okay. mga sasakyan, bahay, at kung ano man ang Ngayon ko kanyang lang gusto. na-realize ano yung immoral na proposal. So, something siguro na pasok ba yung one night stand dyan? Or parang i-rent ka? Or, I don't know. Parang ganun. Tama ba ako? Hindi naman daw sekreto sa kalaman niya na may mga artistang pumapatol sa ganitong setup at hindi talaga ito maiiwasan. Pero ang lahat daw ng ito ay kanyang tinanggihan. Ayon kasi sa kanya, umpisa pa lang ay hindi na siya naghangad na umangat agad sa ganoong bagay. Nagsimula nga raw siyang walang sasakyan at Sabi nagkukumute. nga nila, mas mabuti ng paghirapan mo isang bagay kasi kapag biglaan ang pagtaas mo, mas masakit yung pagbagsak mo niyan, guys, kasi parang wala kang ganong experience eh. So, ingat-ingat din sa pagtahak ng shortcuts kasi, well, okay naman yung shortcuts pero sobrang laki ng risk, man. Kung nakabili man siya ng lumang sasakyan ay pinagtrabahuan niya yon ng Yun. maigi at pinag-ipunan. Hanggang sa nakabili na nga ng mga bagong sasakyan. Ayon kay Dominic, ipinagdadasal niya na ang kanyang performance sa trabaho na dapat ay galingan pa niya. Si Dominic ay mayroon ring kapatid na pinasok rin ang showbiz. Ito ay ang kanyang kuya na si Mark Roque. Medyo hawig sila. Malamang, magkapatid nga sila, di ba? Ngunit nagkaroon naman ng issue sa pagitan ng dalawa. Ito ay nung sinabi ni Mark na hindi raw siya sinuportahan ni Dominic sa kanyang karera sa showbiz. Pero sa huli ay nagkaayos naman ang dalawa at isang misunderstanding lamang ang nangyari. Ayon kay Dominic, ay hindi niya kasi pwedeng mapromote ang kanyang kapatid dahil sa magkaiba sila ng network. Pero sinuportahan Tama niya nga naman naman, ito di ba? Kasi baka may contract si Dominic sa kabila na bawal makipaghalubilo, di ba? Bawal makipaghalubilo sa ibang network, di ba? sa ibang paraan. Kagaya na lamang nung tumakbo itong konsihal ng Malabon noong 2016. Maliban sa kanyang pag-aartista, ay nahihilig din sa race car Yun. driving si Dominic. At naroon rin ang pagkahilig niya sa motorsports. Katunayan siya ang nanguna noon sa Celebrity Division ng Toyota Vios Cup Season Grabe naman, 4 angas, no? Parang nakaka-excite ang mag-drive ng ganito, mga big bike. noong 2017. Sa ilang taon naman ni Dominic sa showbiz, ay napanatili naman ito ang pagiging pribado ng kanyang buhay pag-ibig. Kaya ito rin ang dahilan kung kaya binansagan siyang pambansang third wheel. Dahil sa tuwing Pambansang nakakasama third niya ang wheel. kanyang mga showbiz na mga kaibigan, ay siya lang ang tanging walang kapariha. Sakit nun, par ibang klase din yung pambansang third wheel. Parang ano din pala yung pinagdadaanan niya, no? Okay, meron palang ganun. Ako, ayaw ko ng third wheel ako eh, kasi parang naiinggit ako na mag-ano sila, mag-canton. Kumakain ng canton ba? Joke lang. Masasabi ngang sadyang naghihintay lang si Dominic ng tamang panahon sa babaeng pag-aalayan niya ng kanyang puso. At tuluyan na ngang tinuldukan ni Dominic ang kanyang Yun. pagiging third wheel sa feeling ng kanyang fiancé na si Bia Sorry, Alonzo. Kuya K. This was 4 months ago, but babalik na siya sa pagiging third wheel kasi one wheel na siya ngayon. So, yeah, hiwalay na sila ni Bea Alonzo. So, balik third wheel na si third wheel si Dominic. So sad, right? Ayon kay Bia, ang pinaka-nagustuhan niya kay Dominic ay ang pagsuyo nito hindi lang sa kanya kundi pati na rin sa kanyang Siguro pamilya. ngayon sobrang hirap ng suyuin. Maswerte raw siya na nagkaroon siya ng nobyong mabait at maunawain at nagpapaligaya ng kanyang Papayak na puso. ngayon. Kahit pa gaano kaganda ang kanilang relasyon, ay binigyan pa rin ito ng issue. Tulad ng magkaiba ang estado ng Yun. kanilang karir. At kapansin-pansin naman na may kanya-kanyang opinion ang mga tao patungkol sa pagiging successful at big star ni Bia at ang pagiging working actor naman ni Dominic. Nauna nang nilinaw ni Bia sa kanyang panayam na kahit kailan ay hindi naging issue ito sa kanila ni Dominic. Ayon Grabe sa kanya, hindi siya tumitingin sa estado ng isang lalaki kahit Grabe. kailan. May payatch. Kung hindi tumitingin sa estado, bakit may prenuptial agreement? Wala lang, tanong lang yun ng isang low-key na tao. Lowly na tao. Anyways, pero narinig ko naman na parang kay Tito Boy Abunda ata yun na sinabi niya na, or yun kung saan ko narinig yun. Basta may nagsabi na si Dominic Roque naman daw yung nag-ano na, sige, magkaroon tayo ng prenuptial agreement. So maybe just to prove, di ba, na hindi lang yaman yung habol din niya. So, whatsoever. So, tuloy. At hindi rin daw anya maintindihan kung bakit ang sukatan ng ibang tao pagdating sa pagpili ng mamahalin ay ang pagiging isang Di naman talaga, successful. actually, di naman Ayun talaga siya naman. nagbe-base sa couple, kasi mahal naman lang isa't isa. Yung nasa paligid lang talaga. Yung halimbawa, mga kamag-anak, mga kaibigan, mga tao, especially yung mga celebrity, yung mga fan, mga tao. Yun lang naman talaga yung nagbibigay malis sa mga ganyan eh. Kasi, siguro merong mga taong gold digger, pero mararamdaman mo rin naman yan kung gaano kakamahal ng tao, di ba?
It's just yung mga tao lang sa paligid na nakatingin sa dalawang couple na yan na rich and not super rich na couple ay yun, hindi nila ano, kasi hindi naman talaga nila kilala yung taong yan, kaya medyo may doubt talaga sila. So, parang gano'n. Yun lang yung opinion ko diyan. Kay Dominic ay marami siyang naririnig tungkol sa pakikipagrelasyon Yun. niya kay Bea. Pero hindi niya pinapansin ang mga ito dahil maganda ang intensyon Yun. niya kay Bea at tunay ang kanyang Sana all. pagmamahal. Kaya wala siyang pakialam kung ano man ang ibato sa kanya as long as wala siyang Tama. ginagawang masama at masaya sila sa kanilang relasyon. Kaya nakalipas ang mahigit 2 taong bilang magkasintahan, ay naging engaged ang dalawa noong nag-propose si Dominic kay Bea. So, na-engage sila when this video is in-upload ang video to. Pero ngayon ay nag-disengage na sila. Hurting. Noong July 18, 2023 sa Bataan. At pinakita lang nila na tunay ang kanilang pagmamahal Grabe, sa man. isa't isa. Ngayon naman higala ay malalaman mo na kung gaano ba kayaman ang Eto isang na. Dominic Roque. Sa Eto mahigit na, isang eto na, dekada eto na niya sa showbiz at nagkaroon ng mga Uy, endorsements at burger. mga proyekto sa TV at pelikula. Kaya ayon sa isang website na Yun, popularbio.com, Popular bio. ang kanyang estimated net worth ay nasa 1.5 Yun. million US dollars. Or kapag sa pira natin, ito ay nasa 75 Ooh, million pesos. 75 million, man. Not bad, not bad. Grabe. Sana all meron 75 million pesos net worth. Kay Bea kaya, magkano kaya? Curious ako. 100? 200? 300? 400 million or whatsoever. Comment down below kung may idea kayo. Let me know. Tuloy. Basta ang alam ko may farm si Bea, di ba? Yan ay ayon sa Yun, website na nabanggit. Website. So, disclaimer. Ayon sa nabanggit ko kanina, siya ay mahilig sa mga motor. Siya ay mayroong Kawasaki ZX2 na umabot ang halaga sa 920,000 mahal, pesos. Mayroon rin siyang Kawasaki Versus 1000 na umabot din ang halaga sa 900,000 pesos. Almost 1 million. Ang mamahal ng big bike, man. Actually, gusto ko mag-big bike, kaso lang medyo nakakatakot siya. Tapos, wala din akong pera. Tuloy. Mahilig siya sa motor. Dalawang motor niya na almost million eh. Oh, 3. Mayroon din siyang KTM Super Duke Uy, gagi. R1290 na umabot naman ang halaga sa mahigit 1.2 million Talaga ba? pesos. Mayroon rin siyang sasakyan na Ford Ranger Raptor na nagkakahalagang Ooh. 1.9 million pesos at ginawa niya itong camper truck. Okay. Naging abala rin si Dominic sa So, kanyang meron siyang negosyo. 3 motor tapos isang sasakyan. Kaya wala masyado siyang proyekto Tapos ngayon sa business. TV at pelikula. Dahil priority niya muna ang kanyang negosyong Blackpeak Hypermedia Incorporated na isang digital marketing na kung saan siya Wow. ang CEO. CEO na pala siya, man. Yep. Nice. Yan po higala ang pagkatao ni Dominic Roque at ang kanyang yaman. Kaya hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa Yun. inyong panonood. At hanggang sa muli and God bless you. God bless you too, Kuya K. So, yun lang yung kita nyo naman yung yaman ni Dominic Roque tapos yung story ng buhay niya. So actually for me kung ano siya ihahambing talaga siya kay Bea, medyo malayo din talaga siguro yung agwat nila ano. So or I don't know kung meron pa bang mga unpublished asset or whatsoever. But medyo malayo yung agwat nila pero yun sobrang lungkot nga lang din kasi parang yun yung nagiging pamantayan ng mga tao, di ba? Sometimes nga parang naano ako ba na halimbawa may nakikita tayo na foreigner tapos Pinay, ginajudge natin agad, wala, pera lang naman habol niyan, wala, pera lang naman habol niyan. Pero siguro meron talagang babae na parang gusto niya lang talagang magpakasal sa foreigner para magkaroon ng magandang lahi or whatsoever. Or maybe at first medyo parang may ganyan na gusto lang nilang makaahon sa hirap, but yun lang talaga yung intention nila, hindi talaga yung kutot pera to the max, di ba? Kasi siguro naman kung halimbawa ako babae, syempre maghahanap din ako ng lalaki na may stable life or yung kaya kaming buhayin, di ba? So, kasi mostly naman sa mga napupunta dyan ay ba't napunta ako sa mga Pinay foreign? Basta yun lang, ginamit ko lang siya na paghahambing ano. Kasi yan talaga yung parang ano dito sa Pilipinas, sobrang tatalim ng mata ng mga Pilipino pagdating sa mga usaping ganyan kapag mayaman yung isa tapos yung isa hindi kaano, or mayaman yung isa pero super yaman yung isa. Parang ganun ba? Parang nagiging uneven yung yaman or parang yun nga, yaman nila, di ba? So parang pangit lang din na parang nagiging issue yun, naki-question yung pagmamahal dahil doon, di ba? Sobrang pangit nun. So yun lang, well, kita nyo, so yun lang, okay lang din naman, mayaman din naman talaga si Dominic Roque, pero di nga lang gaya ng mga expected ng mga tao, di ba? Na parang ganun. So kayo, ano masasabi nyo doon? Comment down below. Let me know in the comment section. So next reaction, maybe gagawa tayo ng kay Bea. Tapos yun lang. Maraming salamat sa panonood. Thank you so much for watching.
Maraming salamat sa panonood. I hope nag-enjoy kayo guys. Actually, medyo naano ako kasi medyo naliwanagan ako ba na, okay. So, kaya pala may mga pagganon-ganon na mga prenuptial agreement or what the hell is that, diba? So, yun lang. Again, maraming salamat sa panonood. Kita-kits sa susunod nating video. Nice Spectators!